Pinatawad ko po siya eh. Binigyan ko pa po siya ng chance para ulit sa akin. Pero inulit niya pa rin. Bali, kung ano po yung reklamo niya po sa akin sa Profit po, may ongoing na din naman po kami. Hintayin ko na lang po kung ano po yung magiging resulta ng pinail niya po sa akin na case. Nung nangyari po yan, humingi na po ako ng tulong. Nagpa-advise po ako sa Palawan, sa district, sa Provost office po nila. Hindi ko po nagustuhan yung sinabi niya roon. Ano po ang sinabi ni Sir Tagantad? Ipapatanggal ko daw sa serbisyo ang asawa ko. Willing daw ba ako na sustentuhan ng magulang niya? Ang Coast Guard po, unang-una, iba po ang aming pinapatupad na Yes. Code of Discipline. Ang violation po ng isang batas in general, and dito in particular, yung ating pong PAOC, Violence Against Women and Children. Ang parusa po dyan, that's a grave offense. Dismissal from the service po ang maaaring ipataw na parusa sa ating mga personal na involved. Rest assured po, yung kanya pong sinampang kaso na magkaroon po ng justisya. Are you interested in filing for violence against women and children? Yes. Bilis ng yes. So gusto ko yan. No? Sige, we will help you. So, Thank you so much, attorney. Balikan lang po natin kanina, no, yung nagpunta po tayo sa Philippine Coast Guard at nakausap po natin si Admiral Tanseco, yung interview sa inyo ng mga investigator. Ayun po. Nagpapasalamat po ako kay Sir Tanseco kasi yun na nga po, na anuhan po yung pakiramdam ko nung na-on air po kami, ma'am. Kasi doon pa lang po sa sinabi niya is sana po ma-actionan po agad yung ginawa ng asawa ko sa akin. Kasi yun lang din naman po yung gusto kong mangyari. Ano-ano, ma'am, yung naitanong po sa inyo ng mga investigator po natin sa Philippine Coast Guard? Yun na nga po kung ano po yung gusto kong mangyari, kung gusto ko pa rin po daw bang magkausap kami, then ano yung gusto kong i-file sa kanya, which is na-filean ko naman siya ng VAUSI case for admin case. Ano po ang plano po ninyo, ma'am, after natin magpunta ng Philippine Coast Guard? Balak ko rin po siyang kasuhan for criminal case para po if ever na ano man ang ipapataw nila sa kanya sa admin case sa kanya, meron akong for criminal case sa labas. Kamusta po siya bilang asawa po ninyo? And ilang years po kayong kasal? 3 years po kaming kasal. Then, yung nangyari po sa amin is hindi naman first time niya ginawa sa akin. Pero ngayon kasi mas worse yung ginawa niya kasi dalawang mata ko ang nakakita. Kasi noon, through chat, then nakikita ko lang sa Instagram, Viber, na nakakausap sa yung mga babae niya. Ilang beses naman ginawa niya to sa'yo? Hindi lang siya twice. 5? Parang ganun na. So, bakit kayo, ma'am, yung sa 4 times, paulit-ulit, bakit okay lang sa inyo nung una? Nung una po, hindi pa ako kasal that time. Naakala ko, sige, bibigyan ko siya ng chance na may pagbabago na mangyayari sa kanya pag kinasal na kami, ganyan. Which is hindi, ginawa niya kinareer niya ng pambababae. Ano yun, sakit. Sakit po para sa akin yun. Kasi, kaya nga po natauhan na rin po ako na ayoko nang bumalik sa kanya. Kasi tama na. Siguro hanggang dito na lang. Ano po ba yung pag-ugali niya, ma'am, bago mo siya mahuli na may ibang babae? Ano yung mga qualities ba? Okay ba siya? Ano una? Oo, siya, masaya siyang kasama. Kasi maano siya sa mga, pag may pinupuntahan, dinadala niya ako, sinasama niya ako. Kung saan-saan niya, nasasabi yan, sumama ka. Yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Ang ayaw ko lang is maano siya magsalita. Patapos,
Noon, nag-e-effort siya. Yes. Okay. Kung may problema po kami noon, napapag-usapan pa namin. Siya pa po yung unang nag-a-attempt na mag-sorry, ganyan-ganyan. Naramdaman ko po yun sa kanya. Pero nung last, na po na babae, yung babae na po talaga na yung nahuli ko, ngayon is hindi na. Doon ko na po naramdaman na, parang iba na rin talaga. Kasi nagsasama na nga po rin sila ng babae. So, ibig sabihin, ma'am, na-mention niyo po, no, na taga doon lang yung babae sa boarding house po. Paano nangyari po yun? Paano niyo nalaman? Nalaman ko po yun, hindi ko po talaga siya malalaman kung hindi po ako pumunta ng airport. That time po kasi, pumunta po ako ng airport para ano po yung ticket ng mother-in-law ko kasi pinapapunta ko po siya doon. Kaso wala po kasing email, wala kaming email na natanggap. So pumunta po ako ng Philippine Airline Airport ng Puerto Princesa. Doon ko po na laman na may insidente po rin kasing nangyari sa kanya. Yung ginamit po niyang sasakyan, rinentahan po na sasakyan, is tumawag po kasi sa akin yung may-ari ng sasakyan. Tinawagan niyo po ako kung asan po ako. So, sinagot ko po yung tawag, asan ka? Sabi niyang ganon. Tinanong niya ako kung asan. Sabi ko nasa airport. So, napaisip sila, may alam na. Which is wala akong alam na nagpa-Cebu pala siya. So, sige, puntahan ka namin. Bakit? Sabi kong gano'n. Nawawala kasi yung sasakyan. Doon, nagkita kami sa airport. In-explain na doon. Asan ba si Nicolas? Akala ko po, nasa Palawan lang po. Puerto Princesa lang siya. Nung sinabi na po sa akin na nagpa-Cebu siya, doon ko po kinonfirm sa loob. Pinakonfirm ko po sa loob ng airport na kung totoo bang umalis si Nicolas papuntang Cebu. Doon na nga po, pinakonfirm ko kung totoong pumunta po siya. Sinabi po na umalis nga po siya, December 11. Then, may kasama po. Doon ko po na yung babae na siya, si Princess Anne Heredero. Na kapitbahay niyo lang po? Na ka-boardmate lang din Oo, pala boardmate. namin. Kasi nung binigay na sa akin yung pangalan, sinearch ko kaagad yung babae. Nung pagka-search namin ng babae, yun, namukaan namin na ka-boardmate lang din pala namin. Ma'am, anong naramdaman po ninyo that time nung all throughout, kala nyo, bago na siya, tapos eto na naman, may worse na naman na. Opo, na-shock po ako sa nangyari. Kasi, nagtatrabaho ako. Akala ko, kasi blind po ako eh. Okay po kami na hindi ko alam may involved na rin palang babae. Tapos ka-boardmate lang din po pala namin. Tapos, ang boyfriend ng lalaki is Coast Guard din. Nasa training center. Tapos sinimantala ni Nicolas. Na hindi ko alam. Nasa isang bubong lang pala kami. Ma'am, sinasabi niyo rin po no, na yung mga videos ay text message from Nicolas nakakarating sa inyo. Sino nagsisend po sa inyo nito? At paano niyo nalalaman yung mga information na may babae po siya? Ayun na nga po. Hindi naman po talaga siya i-send talaga sa akin muna. Kaso, hindi po kasi siya tumigil sa kalandian niya. So, hindi po nakatiis yung nag-ano ng video. Sinend po mismo sa magulang niya. Which is yung magulang niya, pinakita din po sa akin. Kasama ko po yung mother-in-law ko that time. Sinend po sa kanya, then pinanood po niya sa akin. Yun na nga po. Bakit ginagawa po sa inyo? Close kayo ng mother-in-law or ano po yung Opo. relasyon po nila? Super close po ako doon sa mama tsaka papa niya. Nagpapasalamat nga po ako kasi ganun, hindi po nila tinotolerate yung anak nila kahit ganun na po yung ginagawa nila. Which is, saksi po sila sa mga nangyari sa amin. Kasi mismo din magulang niya, binabastos na rin. Ma'am, kwento mo, nung time na pumunta ka ng Provost Marshal dito sa Palawan, ano yung naging eksena po doon? Ayun na nga po ang hindi ko noon matanggap. Kasi nga po, pumunta po ako doon para humingi ng tulong para masettle po kami. Na sana iayusin kami, pero hindi ko po kasi naramdaman yun. Parang pumapanig pa po kasi sila kay Nicolas. Kaya nung sinabi po, pinagharap po kami doon, kasama ko pa po yung mother-in-law ko na yung hindi ko nagustuhan talaga na sinabi niya is yun nga po na willing ba ako na sustentuhan yung magulang niya if ever na matanggal si Nicolas sa serbisyo. Doon po ako na-disappoint. Naghaharap ba kayo ni Nicolas noong time na yun? Noon po hindi po kami nagkaharap. Si Sir Tagadtad lang po. Yes. Sa After anak po nila. ng program, ma'am, meron pa bang communication or nag-try ba mag-reach out sa inyo si
Yung mister po ninyo? Tumawag po siya ng twice, hindi ko siya nasagot. Nag-chat siya na pag-usapan daw, kung pwede daw pag-usapan namin yung pwedeng mangyari na para hindi na raw po mapunta kung saan-saan yung kaso. Na pwede pa daw pag-usapan namin. Ano ba po sinasabi niya? Nagkalit ba siya? Ano reaction po niya? Wala po, yun lang po yung last po na sinabi niya sa akin. Na kung pwedeng pag-usapan na lang po yung problema na wag ko na daw isipin, mag-move forward daw po kami. Pero ang gusto niyang mangyari is agreement na wala na rin, parang walang pakilamanan na rin. Parang kalimutan. Yes, kalimutan lahat ng ano. ikaw Hindi ba, kami ano po magkakabalikan. O, sige. Ano po yung plan po ninyo, ma'am? Wala, ayoko na rin makipagbalikan sa kanya. Kasi lahat, napahiya na po lahat-lahat. Angkan ko at angkan niya. Alam na po ng buong ano, viral na po. Na which is ayoko po sanang mangyari. Pero siya na rin po ang nag-push sa akin para gawin to. Kasi alam niya po yung ugali ko niyan. Final message ko po sa kanya is, sana masaya ka sa ginawa mo. Sa ginawa niyo, ng kabit mo. Tsaka sa'yo din kabit. Sana magsaya ka. Hinagaw mo ang asawa ko. Sayong-sayo siya. Hindi ko siya pipigilan. Kung saan siya masaya, sayong-sayo siya. Pero para saan, ba't nandun din po ang karma. Pinapasa Diyos ko na lang din po ang lahat. Hindi pa tayo tapos. Ongoing pa yung kaso ko sa'yo. Wala pa mang ano, pero hintayin mo. Para saan, ba't papanig din ng hustisya. Pinapangako ko talaga na matatanggol ka sa serbisyo. Yun lang din naman yung gusto kong mangyari. Idol Rafi, maraming salamat po. Nakapag-file na po ako ng 9262. Maraming salamat po sa assistant po ninyo. Sana po marami pa po kayong matutulungan tulad po sa akin. Then maraming salamat din po sa pag-support din sa akin ng police station ng Carmona po. Maraming salamat din po. Salamat.